Bago ang lahat mga kasityo, nais ko lamang pong ipaalam na ang kwentong ito'y nai-air na sa kabilang channel natin. Nagkamali po tayo ng music background na nailagay kaya heto at in-upload natin dito. Sayang naman po kasi kung hindi mapapakinggan ng iba. Maganda rin po yung kwentong ito. Yun lamang po. Kaya kung sa tingin mo napakinggan mo na ito'y mag-next video na lamang po kayo, simulan na po natin ang kwento. Isa marahil sa paboritong alagain ng binatang si Duro ay ang pato. Hindi niya rin alam kung bakit sa lahat ng hayop na sinubukan nilang paramihin ay yun ang pinakakinagigiliwan niya. Sa tuwing sasahod siya sa pagiging manunulat ay hindi niya nakakaligtaang magdagdag ng kahit isa man lamang o dalawang pares sa mga kasalukuyang inaalagaan niya. Bukod kasi sa nakatutulong ang mga itlog nito sa pang-araw-araw na ulamin, ay naibebenta niya rin ng mas mataas na presyo. Sa paraang iyon ay bihira lamang siyang humingi ng pambaon sa kanyang ina na may maliit na tindahan sa harapan ng kanilang bahay. Hindi naman ganoon kalaki ang gastusin niya buwan-buwan dahil hindi naman maselan ang mga alaga. Ang mga pinatutukan niya rito ay kadalasang nahihingi lamang niya sa palengke, tulad ng pinagtabasang repolyo, balat ng sayote at kahit anong pabulok na gulay na ay may pakinabang pa para sa kanya. Kung minsan ay naghahango siya ng maliliit na suso sa may ilog na malapit lamang sa kanila na makatutulong sa malakas na produksyon ng mga itlog. Maraming salamat po, Madam Salome. Malaking tulong ito para sa mga materyales na kailangan kong bilhin. Sa uulitin po ulit. Magiliw niyang sambit sa ginang na bumili ng 20 dalagitang pato. Ang perang kanyang natanggap ay kailangan niyang tipirin hanggang sa muling makapagpapisa ang mga inahin. Kadalasan kasi nasa 1 buwan bago magkaroon ng mga sisiw at palalaki niya ito ng 2 hanggang 4 na buwan bago ibenta. Tuwing hapon naman kapag wala ng trabaho sa bahay, umuupo si Dero sa tumbang puno para makapagsulat gamit ang lumang cellphone na binili ng kanyang ina. Nakagagawa siya ng iba't ibang mga kwentong na isasalin niya sa mga patimpalak at may pagkakataon pang binibili iyon para maisatinig sa ibang panteknolohiyang plataporma tulad ng Facebook o YouTube. Hilig niyang kumatahan ng mga nakakatakot na kwento, kadalasan ay tungkol sa mga bulto o laman lupa ang ginagawa niyang paksa dahil sa mismong lugar na kanyang tinitirahan ay marami ng usapin patungkol sa mga aswang, engkanto at mga di matahimik na espiritu. Mabuti na lamang din at noong mga panahong ito ay wala pa siyang nararanasang dapat niyang ikatakot dahil minsan kapag nakakatulog siya ay may pagkakataong nananaginip siya ng masama at iyon ang iniiwasan niya, ang madala sa eksena ng kwento na pwedeng mauwi sa bangungot na tatapos ng kanyang kamalayan. Moderno man ang panahong kinabibilangan at unti-unti nagiging laos na ang mga ganoong usapin, hindi pa rin niya maisantabi ang posibilidad na totoo nga ang mga kwentong aswang. Anak, pumarito ka muna sandali. Tulungan mo akong magsampay nito mga labahan ko. Pagtawag sa kanya ng inang si Mildred. Agad na tumalima ang binata. Tiniyak niyang naisip na ang kanyang mga ginagawang kwento bago lumapit sa naghihintay na ina. Kumuha siya ng maraming hanger sa loob ng kanilang bahay at isa-isa niyang isinampay ang mga napigiang damit. Naupo sandali ang kanyang ina para ubusin ang malapit ng dumamig na kape nang magkwento iyon. Aniya, nahagip ng kanyang tenga ang kwento tungkol sa pagdalaw ng aswang sa isang bahay na malayo sa kanila. Nakilala lamang doon ng dalagang si Jane ng lalaking kaibigan sa social media at hindi niya alam na isa pala yung aswang at niyanggaw daw siya. Sising-sisi daw siya dahil nagawa niyang pumaslang ng sanggol noong iwanan sa kanya iyon ng mga magulang para maligo. Bumalik daw iyon na wala ng buhay ang bunsong anak at nagkalat na raw ang masaganang pulang likido sa katawan ng dalagita. Imposible namang aswang sila dahil pawang mga alagad sila ng simbahan at misyonaryo ang padre de pamilya. Inilapit nila iyon sa kilalang manggagamot at natanto nilang natamnan ng aswang ang dalagita kaya nagawang pumaslang. Aswang sa social media baka mo ma? Pati pala sila nag-i-evolve na. No? Kung dati makikita lamang sila sa mga liblib na lugar, ngayon mabilis na silang makapambiktima. Bilib din naman ako sa kanila, no?
Sarkastikong wika ni Dero na para bang hati ang paniniwala kung totoo o hindi ang naririnig niyang kwento. Iyan ang hirap sa inyong mga kabataang walang alam tungkol sa mga aswang eh. Akala niyo'y kwentong barbero lamang ang mga yon. Kahit ang totoo ay dapat pang ang ikabahala. Hindi biro ang usaping yon, anak. Walang pinipili ang mga aswang. At kung kaya nilang pumaslang araw-araw ay gagawin nila yon. Tugon ni Mildred na pinagdidiinan ng punto niya. Hindi na gumatong pa ng pagsagot ang binata. Alam niya kasing laking probinsya ang kanyang ina. At noon pa may marami na itong ikinukwentong paulit-ulit na sinasabi sa kanila. Bago sila mapadpad sa probinsya ng Bulacan, nanggaling muna sila sa liblib na bayan ng Capiz. Marahil, may ilang makapagsasabi na isa iyon sa mga tahanan ng napakaraming uri ng nilalang o ng mga aswang. Nasa sinapupunan pa lamang siya ni Mildred, ay palagian na ito kung bisitahin ng aswang. Ayon sa ina niya, ay mismong tiyahin ng kanyang tatay ang gustong bumiktima sa kanila. Kapag wala ang amang si Bobot, ay dinadalan sila ng kakatuwang pagkain ni Tia Bana. Matandang dalaga na hayag ang pagiging aswang sa kanilang lugar. Bagamat mariin na rin ang paalala ng kanyang ama na huwag tumanggap ng kahit anumang bagay mula sa ginang, ay hindi iyon matanggihan ng ina. Una, malayo ang kanyang ama na nakadestino bilang family driver sa Antique. 1 hanggang 2 araw ang uwi nito kada linggo, kaya ang nanay lamang niyang naiiwang mag-isa sa bahay nila. Dinadalaw din naman ito ng kanyang lola, pero dahil sa katandaan ay padalang iyon ng padalang. Sa tuwing tatanggapin ng ina niya ang pagkaing daladala ni Tia Bana, nagpapalusot na lamang ito na kakakain lamang niya. Pasimple rin ang paglalagay nito ng bawang at kalamansi sa kanilang lamesa, lalo na ang pagpapahid ng langis na may luya sa kanyang pusod. Turo iyon ng kanyang lola para walang mangyari sa kanya. Sa paglipas ng araw, mas lalong naging agresibo ang ginang. Nariyan na tatawagin niya si Mildred kahit 10 oras ng gabi at gustong palabasin. Hindi nakatiis ang ina ni Dero, kaya noong dumating ang kanyang asawa ay nakiusap itong magpunta muna sa Bulacan na kinalakihang lugar ng kanyang ina. Doon na rin niya naisilang ang binata at nagbuntis ng panibagong anak na babae sa katauhan ni Danny. May utos ka pa po ba, ma? Sabihin mo na lamang para magawa ko na ngayon. Gusto ko na kasing tapusin itong sinusulat ko eh. Sayang ang eksena na naisip ko kung makakalimutan ko rin. Aniya na nagsasalansa ng mga gagamiting palanggana. Wala naman na siguro, nak. Maya-maya lamang ay matutulog muna ako at napagod ako kakakusot. Kung sakali lang na umulan, kayo na ni Danny ang bahalang magsilong niyang mga sinampay. Sabihin mo rin ang kapatid mo na bilangin maigi ang sukli kapag bumili sa tindahan. Noong nakaraan lamang ay sobra ng 20 pesos ang sukli ni Maring Ines. Mabuti na lamang at tapat yon kaya binalik niya sa akin kahapon. Tugon ng kanyang ina. Saglit siyang kumain bago magpatuloy sa gagawin. Punong-puno siya ng ideya para sa kagaganda ng kanyang obra. Kinuha rin niya ang speaker sa kanilang kwarto at bumalik sa pwesto para magsulat. Takip silim na nang matapos siya sa mahabang pagtitipa. 2 beses rin niya itong binasa bago ibigay sa kausap niyang bumibili ng kwento. Iinat-inat pa si Dero na para bang maghapong nakibaka sa trabaho. Hindi rin kasi biro ang kanyang ginawa. Kailangan din ng matalinong isipan para sa mahusay na kalalabasan ng bawat akdang kanyang ipinapasa. Sa tuwing makatatapos kasi ng kwento, ipinagmamalaki niya iyon sa mga kaklase at kaibigan dahil din sa kanya kung bakit nahilig ang mga yun sa pagbabasa at pakikinig. May pera na ako ulit. Saan probinsya naman kaya ako bibili ng bagong alaga? Nakaraan kasi ay sa Nueva Ecija pa. Masyadong magastos ang patong yun. Uwi ka niya sa sarili na para bang nasisiraan. Sa natitirang baterya ng kanyang telepono, naghanap siya ng malalapit na tindero ng alagaing pato. Gusto ni Dero ay yung mga RTL o ready to lay o mangingitlog na. Para kaunting hindi na lamang ay mapapakinabangan na kaagad. Sa kanyang pagtingin-tingin, naghanda siya sa mga litrato ng kulay abong pato. Bihira lamang para sa kanya ang ganong itsura. Kaya agad na kinontak niyang nagbebenta para tanongin ang lokasyon nito. Dito lamang din kami sa Bulacan. Kaso sir, sa ngayon ay hindi ako makakapag-deliver dahil walang maiiwan sa asawa kong kapapanganak pa lamang. Medyo maselan kasi ang anak namin kaya tinututukan naming 2. Kung gusto po ninyo ay kayo na lamang ang dumalo sa akin.
Babawasan ko na lamang ang presyo para sa gasolinang magagastos ninyo. Tamang-tama rin at pwede kayong mamili ng mga alaga kong pato dito. Sambit ng kanyang nakakausap na nagpakilalang si Ruel. Noong una, hindi yun masyadong sineryoso ni Dero. Sa litrato kasi ng account nito ay parang nakapagdududa na. Natuklasan niya rin na laman iyon ng iba't ibang grupo na nagbebenta ng mga hayop at parang sirang plaka na paulit-ulit sa pagpo-post. Para makatiyak na hindi yun niloloko ay humingi siya ng maiksing video. Naibigay naman sa kanya agad iyon, kaya nagdesisyon siyang makipagkita rito. Binigay ni Rowell ang address ng kanilang bahay. Medyo nahirapan pa si Dero kung saang parte iyon ng Bulacan. Ayon kasi sa mapa, boundary na ito ng San Jose del Monte na hindi niya pa napupuntahan. Gayunpaman, dahil interesado siya sa naturang pato ay nagpunta siya sa kanyang kaibigan upang magpasama. Aniya, siya na ang bahalang magpakarga ng gas sa motor nito. Pakonsuelo sa abalang gagawin niya. Walang problema yun, tol. Pero kung pwede, bukas na tayo magpunta. Madilim na kasi ngayon at delikado ang pagbabiyahe lalo pat hindi natin alam kung saan yung eksaktong lugar ng sinasabi mong kausap mo. Mamaya maligo pa tayo. Sabi ni Goyong noong puntahan siya ng binata. Ayon kasi kay Ruel, bukas ng umaga nasa trabaho siya. Nais sana nitong puntahan na ng binata ang bibilhin niya ng gabing iyon. Kahit anong pilit niya sa kaibigan, ay pinanindigan nito na hindi niya sasamahan ng binata kung gabi silang aalis. Ayaw din naman itong ipahiram ang kanyang motor at nagpaliwanag sa kanyang kaibigan na para din iyon sa kaligtasan nilang dalawa. Nagring ang kanyang telepono at rumihistro ang ngalan ni Ruel. Tinugon niya agad ang tawag at nagpalusot na wala siyang mahanap na motor para puntahan siya. Nakiusap din siyang bukas ng maagay babiyahe na sila para maabutan pa ito bago pumasok sa trabaho. Pumayag naman ng kanyang kausap at ibinaba na ang tawag. Ang dami mo ng alaga, tol. Pwede mo namang paramihin na lamang ang mga alagang mong yun. Nagsasayang ka pa ng pera eh. Ani Goyong. Pera ko naman to, tol eh. Isa pa, pinagkakakitaan ko rin ang pagpaparami ng mga alaga. Maanong suporta mo na lamang ako kaysa pagkalitan pa, hindi ba? Tugon pa niya. Ano pa nga bang magagawa ko? Hindi naman kita matiis. Dahil para kang babae ko magtampo pag hindi na pagbigyan. Natatawa niyang banat kay Dero na nakutusan pa siya kalaunan. Niyaya siya ng kaibigan na samahan siya sa butika. Nagpapabili kasi ng gamot ang kanyang ina na may lagnat noong mga panahong yon. Napadaan na rin sila sa kainan ng pares at mami kaya saglit silang huminto para kumain. Natatawa na lamang si Goyong sa kanyang kaibigan na kahit sa paghigop ng mainit na sabaw ay nakapako ang tingin sa hawak na cellphone. Tinapik niya pa yon nang mapansin na pati ang kinaayawan niyang taba ng baka ay naisubo na ni Dero. Automatikong nailuwa iyon ng binata at pasimpleng initya sa nakaabang na aso sa palibot ng paresan. Nakadama siya ng hiya sa mga nasa harapang customer dahil sa ginawa niyang paggugot nito sa bunganga. Kaka-cellphone mo yan, tol. Kumain ka muna kasi at wag puro pato ang iniisip mo. Baka hindi ka na makatulog niyan sa sobrang excited mo eh. Birong turan pa ni Goyong. Nagbabasa kasi ako ng mga comments dito sa post ni Rowell. Tol, may ilan ding interesado sa mga alaga niyang pato dahil bukod sa malalaking bulas ay maganda rin ang kulay. Ipinakita pa niya sa kaibigan ng ilang itsura ng mga pato para mas maunawaan nito kung bakit ganoon na lamang ang pagkagusto niyang mabili ang mga yon. Mukhang maganda nga talaga, tol ah. Kaya naman pala alikaga ka kanina pa. Pero kung nakausap mo naman niyang Rowell, siguro'y sa'yo niya ibebenta yan. Basta pangako, maaga akong gigising bukas para puntahan natin siya. Ani Goyong na sinimot na ang laman ng mangkok. Sige tol, kung mauna akong magising, pupuntahan na lamang kita sa inyo para sigurado. Alam mo na, sa lahat ng binilhan ko ng pato, siya lamang ang may pinakamababang presyo. Kung gusto mo naman, bumili ka na rin na kahit ng isang pares lamang. Subukan mo lamang, baka magustuhan mo rin. Sulusol pa niya kay Goyong. Ewan, tignan na lamang natin bukas. Mali mo, may magustuhan din ako. Marami pa ang bakuran namin dahil sa mga kalakal na pinupulot ng mga kapatid ko. Pwede ko namang ayusin yon tapos pansamantalang isama mo muna yung mga nabili ko sa alaga mo. Magbibigay na lamang din ako ng parte sa pambili ng patuka. Tugon naman ng kaibigan.
Matapos kumain, pinutol ni Dero ang pinaggamitang kutsara. Palagian niya yung ginagawa para masigurong hindi na ulit gagamitin sa susunod na kakain. May ilan kasing barisan na masyadong matipid, kaya kahit mga disposable na kutsara hinugasan lamang para mapakinabangang muli. Sumakay na sila sa motor ni Goyong para makauwi. Itinaan na rin siya ng kanyang kaibigan sa bahay nila at doon ay naghihintay na si Danny. Nakabusangot ito dahil siya ang nagsinop ng mga sinampay at nautusan pang magtupi ng mga yon. Maghapon na nga ako nagbabantay sa tindahan, ipinasa mo pa sa akin ng trabaho mo, kuya. Bakit ba kasi akong bunso eh? Ako tuloy lagi ang nauutusan. Pagrereklamo niya sa binata, natatawa na lamang si Dero dahil kahit gano'n ang kanyang bunsong kapatid, ay sumusunod naman ito sa kanya. Huwag ka nang sumimangot dyan, bunso. Pumasok na tayo para makakain na kayo ni mama. Eto, may dala akong pares na paborito mo. Sambit niya at inakbayan ng kapatid na biglang umaliwalas ang pagmumuka. Isinali ng binata sa malalim na mangkok ang dala nitong pagkain. Sakto namang katatapos lamang mag-ihaw ng kanilang ina ng kamote sa natitirang baga matapos magsaing. Hindi ka ba sasabay, kuya? Maupo ka na rito at baka maubusan kita. Turan pa ni Danny. Tapos na akong kumain, busog na nga ako eh. Tirahan nyo na lamang ako ni mama ng kamote pang almusal. Nagpaalam siyang saglit para pumunta sa kanyang patuhan. Gabi-gabi kasi ay sinisilip niya ang mga inahin kung nakapagpapisa na ba ang mga ito. Gamit ang ilaw ng cellphone, hinanap niya ang sakong paglalagyan ng mga bibiling pato kinabukasan. Mainam nang may dala siyang sarili sakaling kailanganin. Hinugasan niya ang mga yun at isinampay. Nagsalok na rin siya ng tubig sa drum para paliguan ng katawan nang sa gayoy mapreskuhan sa pagtulog. Maaga pa lamang ay nagising na si Dero. Inilamusan lamang niya ang muka't nag-iinat-inat bago magmumug para makainom na ng kape. Nagbalat na rin siya ng pinatabing kamote na pinares niya sa mainit na inumin. Bandang 6:00 na mag-iwan siya ng mensahe kay Ruel na darating sila ni Goyong na maaga. Mabilis namang tumugon ng kausap na gising na pala ng mga sandaling iyon. Tamang-tama raw at kinansila ang kanilang trabaho dahil may mahalagang lakad ang amo nila. Makikita niyo ang elementary school sa mismong kalsada. Pasukin niyo ang eskinitang katabi nito at kapag nadaanan niyo na ang sementadong tangke ng tubig ay huminto kayo doon. Doon ko na lamang kayo susunduin. Pahabol na bilin ng kausap. Walang nangyaring hintayan sa pagitan ni Dero at Goyong. Nakagayak na ang kaibigan noong dumating siya sa bahay nito. Sandaling minuto ay bumiyahe na rin sila kaagad. Habang patuloy sa pag-usad sa liblib na lugar, nawawala na rin ang malakas na signal ng telepono ng binata. Hindi naman niya inaasahang mangyari yon bilang sakop pa rin ng syudad ang kanilang pupuntahan. Gayunpaman, dahil sa pagtatanong-tanong ay narating nila ang tinutukoy na palatandaan ni Ruel. Kinapalan na ng binata ang kanyang muka at nakigamit ng telepono sa estudyanteng napadaan. Nagkataon naman na pamangkin pala ito ni Ruel, kaya tinawagan niya kaagad ang tiyuhin para ipagbigay alam na naroon na mga bibili ng kanyang pato. Hintayin niyo lamang to po siya dyan, kuya. Maglalakad na raw siya palabas. Mauna na po ako ha. Pinara ng binatilyo ang tumara ang tricycle para pumasok. Mabilis namang nagabot ng pera si Dero bilang pasasalamat sa tulong niya. Ilang minutong paghihintay ay dumating na rin si Ruel. Hindi naman maiwasan ni Dero ang mailang sa tumambad sa kanyang itsura ng kausap. Prenteng nakapikit ang kaliwang mata ni Ruel na may malaking peklat ng hiwa. Basag-basag din ang mga ngipin nito na may mga ngiting hindi maipinta. Kayo na ba yung bibili ng mga pato? Pauna niyang tanong. Nakatulala lamang si Dero sa kanya kaya si Goyong na ang tumugon. Pasimple niyang inakbayan ng kaibigan at kinurot ang balikat nito. Kami nga kuya, pasensya na rito sa kaibigan ko, wala pang tulog kaya lutang. Masyadong excited na puntahan ka eh. Natatawa na lamang si Ruel sa sinabing iyon ni Goyong. Animo siyang may pakay sa tindero at siya na ang naunang maglakad kasama nito. Si Dero naman ay tahimik lamang na sumusunod sa dalawa. Tanging mga paalamang ng kanyang kaibigan ang nagsisilbing gabay niya kung saan ang tamang daanan. Makailang beses kasi siyang nilingon ni Ruel na talagang nagpapakaba sa kanya ng husto. Inakala ng binata na sa bukana lamang ang bahay ng tinderong iyon,
pero unti-unti naglalakad na sila ng medyo malayo. Nakikinig lamang siya sa usapan nila Goyong at akala mo'y tourist guide si Ruel na ibinibida ang lahat ng dinaraan ng bahay at kamag-anak niya. Itinuro pa nito ang ilang lugar na tulad niyang nag-aalaga rin ng mga pato, itik at gansa. Sandali lang at itatali ko lang yung aso namin. Kapapanganak lamang din kasi nito, baka habulin pa kayo. Sabi ni Ruel at pumasok na sa pintuang bakod na yari sa yero. Kinalapit ni Dero ang kaibigan at maingat na bumulong. Nakakatakot dito, tol. Looban na masyado to. Kahit isang bar signal ay wala. Parang ganito ang itsura ng mga sinusulat kong istorya eh. Paano kung asawang sila? Bulalas ng binata. Huwag kang mapanghusga. Tol, maayos naman kausap si Kuya Ruel eh. Hindi porkit may diferensya ang pisikal niyang itsura ay masamang tao na. Manalig tayong kutob lamang ang ideyang yan. Tugon naman ni Goyong. Pasok na kayo. Nandoon ang kulungan ko. Pwede kayong tumingin muna ng inahin habang inuhuli namin yung barako na ibebenta ko. Kagabi kasi hinanda ko na siya kaso nakatakas pa eh. Sambit ni Ruel matapos ituro sa dalawa ang kulungan ng pato. Napawi ang pangamba ni Dero noong masilayan ng naggagandahang alaga ni Ruel. Walang tapon. Lahat ay itsurang mamahalin. Nagpaalam saglit ang lalaki na tatawagin ng kanyang pinsan upang magpatulong. Itinuro ng binata ang mga inahing natipuhan niya. Sinangayunan rin siya ni Goyong na maging ito'y nabigani rin sa ganda. Ang plano sanang isang pares na bibilhin ay nauwi sa 4 na piraso. Makailang beses pang nagtanong ang binata sa kanyang kaibigan kung bibili ito, pero ani pag-iisipan pa niya. Sa kanilang dalawa kasi, higit na praktikal si Goyong at hindi basta-bastang maglalabas ng pera kung hindi niya kailangan o gustong-gusto ang isang bagay. Nagkwentuhan muna sila ni Ruel tungkol sa mga alaga nito. May mga bagong kaalaman din silang nalaman para mas mapaganda ang kalidad ng mga pato. Nakakita rin si Dero ng bundok ng dayami at agad silang isinama nito para maglagay sa sakong dala. Mainam kasing gamitin iyon para mas mainitan ang mga itlog at garantisadong mapipisa ang lahat. Pagkatapos lagyan ng butas ang sakong paglalagay ng biniling pato, napasulyap muli ang binata sa kulungan. Nakarinig kasi siya ng pagaspas ng isang pato na galing sa loob ng nakataklob na itlogan. Sa lahat ng kanyang nakita, doon napako ang kanyang tingin. Bukod kasi sa itsura nito'y parang hindi siya napapanatag kung hindi yun may uuwi. Kuya Ruel, magkano ang isang yun? Yung purong itim na pato. Pagturo pa niya, saglit na natigilan ng tindero. Animoy nagdadalawang isip kung ibebenta ba niya yun o hindi. Naglilimlim ang isang yan, boss. Lumabas lang para kumain at uminom ng tubig. Siguro'y nasa 3 linggo na sa limliman yan at malapit ng makapisa. Mahalaga sa akin ang patong yan. Sa katunayan nga niyan sa lahat ng alaga kong pato ay siya lamang ang may pangalan. Pula. Pula ang tawag namin dyan dahil sa kulay ng mga mata niya. Marami rin kung maglabas ng itlog na aabot hanggang 28 o 30 kung talagang nasa kondisyon yan. Ni isang beses ay walang nabugok at napipisa ang lahat ng yon. Kaya nanghihinayang ako kung sa mababang presyo ko lamang yan ibibigay sa inyo. Sambit ni Ruel nakakamot-kamot sa tuktok ng ulo. Kahit sana doblehin na lamang natin ang presyo, kuya. Gandang-ganda kasi ako sa isang yan eh. Kaya kahit wala na sa budget ko, ibibilin ko yan. Kung papayag ka. Kung hindi naman, wala naman ako magagawa eh. Aniyan ako nuwari nagpapaawa para pumayag si Ruel. Pasensya na talaga. Hindi ko pa kayang ipagbili yan pero paano kung bibilhin mo na lamang ang ilan sa mga itlog niyan sa pugaran? Sigurado naman akong maganda rin ang kalidad ng magiging sisiw ni Pula. Ano, payag ka ba? Suwestiyon pa nito. Para matapos na ang usapan ay pumayag na siya kaagad. Pumasok sila sa kulungan at saglit na binulabo ang ilan sa mga patong naglilimlim sa nakatakip na trapal. Inilawan ni Ruel ang itlog para masigurong malalaki na ang sisiw na mabibili ni Dero. Ibinalot niya iyon sa dayami para mapanatili rin ang init sa loob nito. Ilagay mo lamang yan sa mga naglilimlim mong alaga. Kaunting hinti lamang, boss, ay dadami rin yan sila. Aniya. Salamat po, Kuya Ruel. Uwi na rin kami ng kaibigan ko para makapag-asikaso pa kami sa bahay. Tugon niya't inabot na ang bayad. Bong, ihatid mo nga ang dalawang to sa labasan. Ikaw na magbitbit ng sako para hindi sila mahirapan. Sigaw ni Ruel sa kanyang pinsan.
Walang reklamong sumunod iyon at nauna na sa paglalakad. Nang marating ang motor ni Ladero, ay nagpaalam agad siya na gagawi sa tindahan. "Salamat boss, eto pang yosi man lang." Inabutan siya ng 50 pesos ni Dero. Inaayos ni Goyong ang kanyang motor noong may tumawag sa kanila. Mag-iina yun na nakadungaw sa pintuan ng kanilang sala habang nanonood sa telebisyon. "Ano yang nasa sako mga iho?" Usisa nito. "Patuhunay, galing dyan kay Kuya Ruel." Tugon ng binata. Tumitig lamang sa kanya ang ginang at waring may ibig ipakahulugan sa kanyang huling sinabi. "Ganoon ba? Akala ko kasi tuta, kaya nagtaka ako kung bakit nakasilid sa sako. Nagbabawas na pala siya ulit ng alagain ano. Ang bilis talaga niyang magparami. Kakaiba ang isang yon. Saan pa ba kayo nakatira niyan?" Muling tanong ng ginang na tumayo na at lumabas ng kanilang bahay. Magalang naman tumugon si Dero, bagamat may kaunting kuryosidad sa asal ng ginang. Hinawakan pa sila nito sa balikat at nag-uwika. Mag-iingat sila sa pag-uwi. Gusto pa niyang magtanong sa Ale, pero kinalabit na siya ni Goyong. Nagmamadali na itong umuwi dahil mahuhuli na siya sa trabahong paghakot ng mga lamesa at upuan na ginagamit sa catering services. "Paparito na po kami, Manang. Magandang umaga po." Anyat nginitian lamang ng ginang. Bitbit niya sa magkabilang kamay ang sako ng mga pato at dayami. Nagtataka pa nga siya at napatanong sa kaibigan kung bakit 2 sako ang nakalaan para sa mga pato. Sabi naman ito na inihiwalay lamang niya ng lagayan ng babae at mga barako. Ang supot naman daw na naglalaman ng itlog ay isinabit nila sa kawitang nasa harapan ni Goyong. 3 minuto pa lamang ng kanilang pagbabiyahe pa uwi, napapansin na ng binata ang kakaibang tagpo. Mataas na ang sikat ng araw, ngunit aktibo sa paglipad ang mga uwak na nagpapasalit-salit sa pagdapo ng mga sanga ng punong kanilang madaraanan. Iniisip niya noong una na nagkataon lamang yon, pero hindi niya may tatangging namumuo na sa kanyang bahagyang kilabot. Naituro pa nga niya iyon kay Goyong para abisuhan na huminto saglit. "Kanina ko pa sila naririnig na nag-iingay, tol. Hindi ko lang magawang makatingala dahil sa nasa highway tayo. Mahirap na't baka mahagip tayo ng mabilis na sasakyan kung hindi ako magpo-focus sa pagmamaneho." Sambit ni Goyong matapos ituro ni Dero ang kanyang napapansing kakaiba. Sa buong minutong kanilang pagpapahinga ay hindi sila iniwan ng mga uwak. Frente silang nakadapo sa sanga ng puno na parang tinatanaw ang 2 binata. "Tara na siguro, tol. Anong oras na rin kasi? Hayaan na lamang natin ang mga yan at baka mamaya lamang imawala na sila." Ani Dero at binuhat ulit ang mga sako. Matapos magpakarga ng krudo ay dumaan sila sa karinderya. Tinanghali na sila sa galaan, kaya wala ng oras si Goyong na magluto ng kakainin nila ng kanyang ina. Si Dero na ang nagbayad ng mga yun para makabawi sa kaibigan. Sa karagdagang 5 minuto ay narating nila ang bukana ng barangay. Tuloy-tuloy na sila papuntang looban at tumigil lamang noong tumapat na sa bahay nila Dero. "Salamat sa tulong, tol. Akala ko kasi sandali lang tayo. Tatanghaliin pala. Pasensya ka na." Gamot ulong sabi ng binata. "Walang problema yun, tol. May kalahating oras pa naman ako bago pumasok sa trabaho eh. Bibilisan ko na lamang sa pagkilos para hindi ako mahuli. Una na ako. Kita na lamang tayo bukas." Sambit nito at diretso ng pinaandar ang motor. Binitbit ni Dero ang mga pinamili. Nang dagli ay mapatingala siya. Maingay na humuhuni ang mga uwak na kanina pa'y nakasunod sa kanila. Hindi naman imposible ang ganoong pangyayari, ngunit nakababahala lamang dahil kahit malayo na sila hindi pa rin sila nito tinatantanan. Noong una'y 2 lamang iyong nakadapo sa poste ng kuryente malapit sa bahay ni Ladero. Pero kalaunan ay mas malaking uwak na ang dumating at parang galit na tumatadyak sa kawad ng kuryente. Hindi man naging maganda ang kutob ng binata ay hindi siya nagpasindak. Humigop siya ng maraming hangin kapag huway pinutakti niya ng malulutong na mura ang mga yon. Nagsipulasan ng mga uwak pero hindi siya nakaligtas sa lumilipad na sampal ng ina. Napagsabihan siya dito ng malala dahil isa sa mga patakarang sinusunod nila sa bahay ay huwag na huwag magmumura. "Ikaw talagang bata ka, oo. Nako, kung tatay mong nakarinig sa'yo ay hindi lamang sampal ang dadapo sa mukha mo. Baka masuntok ka pa nun. Ano bang sinisigaw mo riyan? Para kang palengkero. Pinaririnig mo pa sa mga kapitbahay ang pagmumura mo.
Gusto mo yatang machismis na parang hindi ka namin tinuturuan ng tama. Rat-rat na salita ni Mildred. Bala po ma, natakot lamang po ako sa umuhuning uwak kanina sa poste. Noong nasa biyahe kasi kami, nakita ko na rin sila. Para nila kaming sinusundan ni Goyong eh. Paliwanag niya sa ina. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Kung saan-saan kasi kayo nagsususot ni Goyong. Hindi ninyo muna alamin kung anong klase ng mga tao ang nakatira sa pinanggagalingan nyo. Sigat maligo ka muna ron. Haluan mo ng kalamansi ang tubig para mawala kung anumang nakakapit sa'yo. Bilisan mo't kakain na tayo pagbalik ko. Susunduin ko lamang ang papa ninyo at mukhang naroon na naman nakatambay sa kumpare niya at nakikipusta ng sabong. Ay nako Dero, pag-uuntugin ko na kayong mag-amay. Ang titigas ng mga ulo ninyo. Gigil na bulalas ng kanyang ina. Iniwanan muna ang binata ang sako ng dayami. Inuna niyang kalaga ng mga nabiling pato sa separadong kulungan para makapagpahinga dahil natagtag sila sa loob ng sako habang nasa biyahe. Dumako na rin siya sa limliman at nilagyan ng tigda-2 pirasong itlog ang 5 inahin na naroon. Alagaan niyo yung mga bagong itlog niyo ha. Sana'y mapisa silang lahat para sulit ang pera ko. Salita niya sa mga alaga. Sumunod niyang inasikaso ang tubig na ipangpapaligo. Nalimutan niyang lagyan iyon ng kalamansi tulad ng utos ng ina. Tinamad na siyang magbasa ulit ng katawan dahil naalala niya lamang iyon noong nakapagtapis na siya ng tuwalya. Nag-ahain na siya ng kanilang tanghalian at saktong dumating ang mga magulang. Agad siyang lumapit sa ama na halos 1 buwan ding nawala para magmano at yumakap. Laking tuwa pa ng binata na mailabas ito mula sa kanyang bag. Ang ganda naman ito pa. Ito yung matagal ko nang gustong relo, di ba? The best talagang tatay kong pogi. Pambobola pa niya rito na tinawanan lamang ni Bobot. Mag-ama nga talaga kayong dalawa. Parehas mahusay sa pang-uuto. Kumain na nga tayo at baka lumamig pa ang ulam. Aya naman ni Mildred. Nagdaan ng ilang pang mga oras hanggang sa magpahinga na ang liwanag sa buong bayan. Naghahanda na rin sa pagtulog ang kanilang mag-anak dahil nag-aya ang ama nila na mamasyal sa bayan. Ganap na ang kanyang pagkakapikit pero napilitang bumangon dahil sa ingay na nagmumula sa kanyang patuhan. Gamit ang ilaw ng cellphone ay pinuntahan niya yon. At nabigla dahil sa mga nagkandamatayang mga pato. Umiwalay ang kanilang mga ulo sa mismong katawan at nagkalat din ang mga balahibo sa lupa. Takanta naman si Dero kung ano ang posibleng umatake sa kanyang mga alaga dahil iyon ang unang beses na mangyari ito sa kanya. Tinipon niya ang mga yun na umabot sa 7 piraso. Binilang din niya kung kumpleto ang lahat ng alaga at napagtantong kulang iyon ng isa. Hinagilip niya iyon sa sulok-sulok pero hindi niya talaga makita nang biglang mahulog ang nag-iisang hinahanap niya. Nanginginig ang kanyang katawan dahil mula iyon sa taas ng puno na katabi ng kulungan. Dahan-dahan niyang iniangat ang ilaw at tumambad ang 3 uwak na bagamat may kadiliman ay nagkikislapan ng mga mapupulang mga mata. Automatiko silang gumawa ng nakakakilabot na tunog kapag kuway nagsipagliparan palayo. Naistatwa sa kanyang kinatatayuan ng binata para bang nasa loob siya ng masamang panaginip dahil sa nasaksihan. Kuya, pumasok ka na raw sabi nila mama para mapatay na ang ilaw. Sigaw ni Danny sa kanya. Nakabalik siya sa tamang wisyo nang lumapit pa ito at tinapik siya sa balikat. Anong nangyari sa mga alaga mo kuya? Bakit ang dami yatang patay? Tanong pa ni Danny. Hindi pa nakasagot si Dero kung hindi pa to ulit-ulitin ng kapatid. Hindi ko rin alam bunso. Nakita ko na lamang na patay sila. Saka meron ding 1 piraso na bumagsak galing puno. Noong tingnan ko, may 2 uwak na naroon sa sanga. Tingin ko sila ang may gawa nito. Tugon niya. Uwak baka mo kuya? Anong kalokohan naman yan ha? O sige, sasakyan ko ang trip mo. Baka naman nagpipiling superhero ang alaga mo kaya umakyat sa puno at tumalon. Nakakairitang banat ni Danny. Pwede ba bunso? Hindi ako nakikipagbiruan. Totoo ang sinasabi ko. Sa tingin mo ba, sa dami nitong namatay kong alagay nakikipagtawanan pa ako? Alam mong mahalaga sila sa akin. At kahit na mahinahon ako magsalita ay nasasaktan ako sa nangyari sa kanila. Tugon naman ito. Napayoko na lamang ang kanyang kapatid dahil sa iyang naramdaman. Naunawaan naman iyon kagad ni Dero kaya umakyat ng sandali kay Danny. Sorry na bunso. Nabigla lang ako kaya napagalitan kita.
Huwag ka nang sumimangot dahil lalo kang pumapangit eh. Biro niya't nasiko ng kapatid. Ipinasok niya sa sako ang huling pato na kanyang nakita. Bagamat pwede nilang katayin iyon para gawing ulam, ay mas pinili niyang ilibing iyon kinabukasan. Hindi kasi niya batid kung ligtas pa bang kainin ang karne ng mga ito, lalo't hindi pa nga niya ganap na tiyak kung ahas ba o uwak talaga ang pumaslang sa kanila. Iyan na nga bang sinasabi ko eh, may gumagala pa rin talagang aswang tuwing gabi. Palahaw na salita ni Mildred na gumising sa magkapatid. Bumangon siya para alamin kung ano naman ang nabalitaan nito. At do'y isinilaysay ng kanyang ina ang pag-atake ng umano'y aswang sa kanilang kakilala. Munti ka nang mamatay si Aling Consuelo kagabi. Biruin mong pinasok daw ng mga aswang ang bahay niya. Mabuti na lang kamo at hindi siya nakakalimot na maglagay ng mga pangontra sa katawan. Nang makita daw nila ang anting-anting ng matanda, ay nagunahan sila sa pagtakbo. Sambit ng ina niya na parang kumpleto recados kung magkwento ito. May kasama pa kasing aksyon ito na kahit minsay walang kwenta ay gaganahan kang makinig. Ano raw pong itsura na sinasabi niyang aswang, ma? Pagtatanong ng binata. Ang sabi sa narinig ko, maitim daw iyon at mahaba ang mga buhok. May bako-bakong ngipin at saksakan pa raw ng bantot. Hinabol pa nga raw niya yun kaso nag-anyong ibon daw kaya nakatakas. Sa sinabing iyon ng kanyang ina, ay nakumpirma ni Dero na aswang nga ang mga uwak na nakita niya sa itaas ng puno. Nanginginig ang kanyang katawan at sumama ang timbla ng pakiramdam. Nagpatulong siya sa kanyang ama na mailibing ang nagkandamatay ng mga pato. Isinilansan nila iyon sa ibaba ng hukay at nilagyan muna ng isang tabong abo bago tabunan ng lupa. Sabi kasi ng ama niya, makakatulong iyon sa pagsipsip ng mabawang amoy para hindi aalingasaw sakali mang maulanan. Kinakailangan pa niyang magpahinga buong maghapon dahil biglaan din siyang dinapuan ng lagnat. Sa mga sumunod na araw ay nagpatawag na ng magtatawas ang mama niya. Tuwing gabi na lamang kasi ay inaatake ng kumbulsyon ng binata. Panay din ang dalo sa kanila ng mga ik-ik kahit na wala naman silang buntis na kapitbahay. Binanyusan ng manggagamot na si Tatang Dolpo ang tiyan ni Dero at agaran siyang nagsuka ng kulay itim. Kulay itim na burak. May mga dayami rin itong kasama at nakakabaligtad ng sikmura ang amoy nito. Lumabas sa ginawang pagtatawas ang figura ng 3 tao. May katangkaran ng isa, mababa, ngunit malapad naman ang pangalawa. At ang pangatlo'y tila kuba na nakahawak sa tungkod. Sinabi ng manggagamot na maaaring nakasalubong ito ng binata o di kaya'y nakasalamuhan ng matagal kaya nalagyan siya ng marka. Itinuro pa kay Ginang Mildred ang simbolo ng mga aswang. Kasinlaki ito ng hinlalaki na nakadikit sa kanyang likod. Hiniling ni Tatang Dolpo na sunugin ang ginamit na damit ni Dero noong may nakasalumuha silang hindi nila kilala. Makatutulong daw yun para maitaboy ang mga aswang na bumibisita sa binata. Obserbahan muna ninyo itong anak nyo ng 1 linggo. Huwag na huwag nyo rin gagamitin ang lahat ng bagay na sinusubo nyo sa kanya, gaya ng kutsara o baso. Sa pamamagitan ng laway ng isang niyayanggaw, malaki ang tsansang makapanghawa pa ito. Kung mapapansin nyong hindi siya kinukumbulsyon, ay masasabi ko magaling na siya. Ngayon pa lamang ay asahan ninyong unti-unti siyang mangangayayat. Ngunit natural lamang yun sa kalagayan niya. Alam kong magiging hati ang iisipin ng ilan at sasabihin nilang dalhin nyo sa ospital ang binata. Pero baka sa mga gamot na itutusok pa sa kanya, ay lalong magdelikado ang anak ninyo. Palagian yung bantayan ng mga pinalalagi kong tinik ng kalamansi. Huwag nyong hayaang matuyo iyon dahil mawawalan din ito ng bisa. Makatutulong din ang dasal at pakikipag-usap sa kanya dahil maririnig pa rin niya tayo kahit nasa ilalim siya ng malalim na pagkakatulog. Tumawag lamang kayo sa akin kapag may kailangan kayo. Litanya ng matandang manggagamot. Sa isang buong linggo na nakaratay siya sa higaan, samut-saring panaginip ang napapanaginipan ng binata. Nakikita na lamang siya ng kanyang pamilya na umiiyak kahit natutulog. Awang-awa ang nanay niya dahil wala siyang ibang alam na gawin kundi ang bantayan ng anak at ipagdasal na makaligtas sa pangyayanggaw. Halinhina ng mag-ina sa pagtingin kay Dero. Kahit kasi nasusunod nila ang mga bili ng manggagamot, gusto pa rin makasiguro ni Bobot na walang mangyayaring masama sa kanyang uniko iho.
Habang siya nasa malayong lugar para magtrabaho, binabalot ng takot ang kanilang lugar sa tuwing papatak ang hating gabi. Nariyan ang bigla ang alulong ng mga aso sa kalsada at lagabok ng mga bupong dulot ng aswang. Paminsan-minsan pa nga'y para silang nananadya na nagtatakbuhan doon. Nawari ba'y ayaw magpatulog. Sa tulong ni Tatang Dulpo ay nabawasan ang pangamba ng bawat kabahayan. Dala niya ang espesyal na pulbos na makakatulong para itaboy ang mga nilalang na yon. Ipinamigay niya iyon sa lahat ng residenteng sakop ng kanilang barangay. Nakabalot ito sa papel at nakasilid sa pulang tela. Isinabit ni Mildred iyon sa bintana kung nasaan nakahiga si Dero. Laking tuwa niya dahil eksaktong 1 linggo ay nagising na ang kanyang panganay. Hagulgul siyang napayakap sa anak na walang ideya sa nangyayari. Para lamang daw siyang natulog ng isang gabi at gumising kinabukasan. "Kumusta na ang mga pato ko, Mama? Pinakain niyo ba ni Danny?" Tanong niya na kinatawa pa ni Mildred. "Pambihira naman, anak. Kami tong walang tulog kakabantay sa iyo. Alalang-alala na kami ng papa mo. Pero mga alaga mo pa rin ang una mong kinamusta. Oo, hindi namin sila kinilagtaan tignan." Tugon ng ginang na hinahaplos ang mukha ni Dero. "Sandali lang, anak, ha. Magluluto lamang ako ng sinigang na baboy. Paborito mo yun, hindi ba? Uminom ka na lamang muna din ng gatas para magkalaman ng sikmura mo." Dagdag niya pa. Mabilis na inubos ni Dero ang baso at mainit-init na gatas at saka tumayo para puntahan ng mga alaga. Animoy paslit siyang nagsisimula pa lamang humakbang dahil natutumba-tumba pa siya noong una. Nang makuha na niya ang tamang balanse ay naglakad na siya patungong kulungan. Sabik siyang makita kung napisan na nga ba ang mga itlog na kanyang nabili kay Ruel. Malapad ng ngiti ang lumitaw sa kanya ng masilayan ang nagaganda ang sisiw ng lahat ng kanyang inahin. Kinuha niya ang basyon ng pininong darak at pinatuka iyon sa mga bagong pisa. Patatagalin lamang yun ng 1 linggo kasama ang ina at ililipat na niya sa separadong kulungan para matutukan sa pagkain. Kung ahayaan niya kasing makahalo ang mga yon sa ibang pato ay maaagawan sila ng patukatang masama pa, ay baka mapatay sila ng agresibong parako. Tama nga si Kuya Ruel, malalaking bulas ang mga sisiw ng inahin niya. Nasabi niya sa sarili noong mapansin ang 10 pirasong itim na bibe. Ilang minuto pa lamang ang kanyang itinagal sa kulungan at tinawag na siya ng inang si Mildred para makakain. Kailangan niyang makabawi ng lakas para sa 1 linggong pagkakasakit. Hindi kasi nila may tatangging mas lalong namayat si Dero dahil tanging tubig o gatas lamang ang kanyang iniinom noong siya ay nakaratay. Dahan-dahan nila iyong ipinapatak sa kanyang bibig para hindi siya mabulunan. 3 buwan ang nakalipas at naglakihan ng mga alaga niya. Mula rin nang magising siya ay hindi na bumalik pa ang mga aswang sa kanilang lugar. Sa pantahan nila, lumipat ang mga iyon sa ibang bayan para doon makapambiktima. Muling binuhay ni Dero ang mga karatulang gamit sa tuwing magtitinda ng buhay na pato. Isinabit niya iyon sa kanilang tindahan para mas mabilis na makita ng mga kapitbahay nila na bibili. Sa hindi malamang dahilan, naging mailap sa kanya ang kita ng pagbebenta ng pato. Kahit ang dati niyang regular na parokyano ay sa iba na umaangkat, bagamat higit na mababa ang bigay niyang presyo. "Paano yan? Mukhang ayaw na nila sa inyo. Di bale, dito na lamang muna kayo't pararamihin ko kayo." Sambit niya sa mga alaga na parang tao kung kausapin. Sumunod na araw, napansin niyang may itlog na nakakalat sa kulungan. Dali-dali niyang tinawagan si Goyong para humingi ng tulong. Nagkukay sila at gumawa ng paitlugan na hindi bababa sa 10 kwarto. Nilagyan din nila iyon ng dayami. Nadala pa noong bumili sila kay Ruel. "May kakilala ako sa palengke na bumibili ng itlog ng mga pato o itik para gawing itlog na maalat. Naibebenta niya yun sa mismong pwesto o kaya na may niluluwas niya sa kamay nilaan. Kung gusto mo, pwede natin siyang kausapin." Suwestyon ni Goyong na hindi na nagdalawang isip pa si Dero at agad na pumayag. "Iyan nga siguro ang dapat kong gawin, tol. Nitong mga nakaraang linggo kasi walang gustong bumili ng mga karneng pato. 5 beses din ang dami nila buhat noong magkasakit ako. At kung patuloy pa silang dumami, baka magkasakit na sila sa sikip ng kulungan." Hindi bababa sa 40 pirasong itlog ang nakokolekta niya mula sa maliit na patuhan. Ayaw man niyang tuluyang lumobo ang populasyon ng kanyang mga alaga,
May mangilan-ngilan ding hindi niya napipigilan sa paglimlim at magugulat na lamang siya na may maglilitawang mga sisiw na. Nang makaipon sa mga kinita sa itlog, sumugal muli ang binata. Kumuha siya ng pwesto sa tabi ng palengke at araw-araw ay nag-iiyaw siya ng pato. 2 araw lamang ang naranasan nilang pagkalugi, ngunit nang sumapit ang 3 araw ay naging patok ang negosyo nila. Sa sobrang abala niya sa paglilitsyon ay iyon na ang kanyang naging trabaho at isinantabi pansamantala ang pagsusulat. Maraming customer ang nasarapan sa paraan nila ng pagtitimpla. Malinamnam din ang karne ng pato ng kanyang tinda na ibang-iba sa mga nabibili nila. Naging matunog ang kanyang pangalan dahil sa 2 negosyong pinagkakaabalahan. Nagawa na rin niyang makabili ng panibagong lote na inilaan niya para sa mga alagang pato. Isang araw habang naghahanda sa pagbubukas ng pwesto sa palengke ay nakarinig sila ng mga hiyawan. Nakitakbo pa si Dero para alamin ang nangyayaring gulo at kitang-kita niya ang matandang babae na nilalantakan ng sariwang karne ng mga manok. Halintulad iyon sa mga napapanood niya sa pelikula at animoy sisiw lamang ang kanyang paglunok sa mga ito na may kasama pang buto. "Aswang yan! Lumayo kayo sa kanya!" Sigaw ng isang tindero na sapu-sapu ang brasong duguan. "Anong nangyari sa iyo, kuya? Saka bakit niya nilalantakan ng hilaw na karne? Baliw bang matandang yan? Tumawag kayo ng pulis." Nauutal niyang salita. "Siyang may gawa nito. Nakita niya na tumalamsik sa braso ko ang pinanghihiwa niyang manok eh. Bigla niya akong sinugod. Kinagat niya ako na para bang nawawala sa sarili. Hindi naman siya ganyan noon dahil suki ko yang si Aling Bebang." Sagot sa kanya ng kausap. Tumagal ang kalahating oras ng pagwawala ng matanda. Kung hindi pa dumating ang mga pulis para awatin siya, hindi ito titigil. Nang madala iyon sa kanilang tanggapan, nabalitaan nilang ikinulong nila ito sa kwarto na siya lamang ang laman. Mula noon, naging katatakutan na ang araw-araw na pamamalengke ng mga residente. Nagdesisyon na si Dero na isara muna ang kanyang tindahan para makaiwas sa ganoong tagpo. Sa mga sintomas kasing ipinapakita nila ay tumutugma sa description ng ina. Aswang ang mga yon at kung magpapatuloy sila masararami pang tao ang mayayanggaw. Hapon na nang dumalaw ang mag-iina sa bahay ni Tatang Dulpo. Sumangguni sila sa manggagamot dahil noong nakaraang gabi lamang ay nagwala rin ang kanilang kapitbahay. Kilala nila si Chopila, isang mainhin na ginang. Matandang dalaga iyon at mag-isang namumuhay sa tapat ng bahay nila Dero. Isang gabi natanaw nila yung nasa taas ng bubong ng kanilang bahay at para bang asong ulol na umaalulong. Nang subukang sabuyan ng asin ni Mildred ay nakatulon ito ng mataas pakyat sa puno ng sampalok. Hindi na rin nila ito natagpuan kinaumagahan. Ang sabi-sabi, may nakakita raw sa kanya na nag-aal sa balutan na. Hindi na nga raw yun sumagot ng tanungin kung saan pupunta. "Hindi lang kayo ang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Maging ako'y sobrang nagtataka sa biglaang pagdami ng mga aswang. Tinawagan ko na rin ang pamangkin kong antingero para makatulong sa pagtuntun sa problemang ito. Natitiyak ko kasing hindi sila orihinal na aswang. Bagkus ay nahawahan lamang. Itong botelya ng lana na hawak ko ay kukulo kung may aswang na malapit sa akin. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan ay gagana lamang ito sa oras na magbabagong anyo ang taong niyanggaw." Sambit ni Tatang Dulpo. Naghintay pa ng panibagong linggo si Dero. Sa pagdating ng pamangkin ng matanda, desperado na silang humingi ng tulong dahil kung magtagal pa ang ganoong tagpo sa kanilang barangay ay mapipilitan silang humanap ng panibagong lugar na matitirhan. Pagkadating ng antingerong si Larry ay hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Inisa-isa nila ang mga kabayan na parang may pila ng libreng bigas. Kung paano sila dagsain ng mga residente. Do'y kinilabutan ng gusto ang binata. May tuturing niyang mababangis na hayop ang ilang kapitbahay na naglalakad gamit ang paa at kamay. Sinunggaban nila ang antingero na hindi halos matapos sa paghato ng buntot paging dala. "Yong, hindi naman pala biro ang dami ng mga nayanggaw dito. Napasubo agad tayo sa bakbakan na." Sigaw niya kay Tatang Dulpo na may hawak ding buntot pagi. "Pasensya ka na, Larry. Hindi ko rin alam kung bakit nila naamoy na paparating ka. Nakakamanghang hapon pa lamang aktibo na sila." Tugon pa nito. Matapos mapabagsak ang mga nayanggaw, pinagbuksan sila ng tarangkahan ni Dero.
Agad na pumasok ang magtiyuhin na tiniyak na hindi sila papapasukin ng mga residenteng humandusay nasa kalsada. Tatang Tulpo, ano pong gagawin natin sa kanila? Hindi po ba natin sila tutulungan man lamang? Tanong niya sa manggagamot. Pabayaan mo sila, iho. Kapag humupa ang kanilang pagkayanggaw ay babalik din naman sila sa normal at doon natin sila lalapitan para maggamot. Sa lagay nila ngayon, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos dahil baka tayo nang mapapahamak. Tugon pa ni Tatang Dulpo. Naupo ang kanilang mga bisita sa mga upuang nakalatag sa tapat ng pinto. Binigyan din sila ng malinis na tubig para punan ang nanunuyo nilang lalamunan. Kalinsabay ng pagbagsak ng baso ay ang nakatulalang si Larry. Diretso nitong tinatanaw ang direksyon ng patuhan. Bagamat iyon ang unang pagkakataon na makabisita sa kanilang bahay, ay nararamdaman niya mabigat ni presensya sa gawing iyon. Pwede ba akong makahingi ng kahit isang dakot na asin man lang? May naong salita niya na hindi pa rin inaalis ang tingin sa patuhan. Kinuha ni Dero ang garapon sa kanilang kusina at iniabot sa antingero. Dumakot siya roon at inilagay sa hinubad na salakot. Inilabas din niya sa kanyang bulsa ang tuyong dahon ng kalamansi at dinurog para ihalo sa asin. Halika kayo ron, mukhang tiyak ko na ang pinagmumulan ng kanilang pagkayanggaw. Magdala na rin kayo ng kahit na anong pamalo para makasiguro. Tumayo si Larry at naunang lumakad. Nagsabi na rin siya sa ina at kapatid ni Dero na manatili sa loob ng kanilang bahay. Nakaramdam naman sila na hindi tama sa nangyayari kaya nagmamadali silang magsara ng pinto. Mag-iingat kayo anak. Kung may mangyari mang hindi maganda tumakbo ka rito agad pabalik ha. Salita ni Mildred na tinanguan naman niya. Pagkatapak pa lamang nilang tatlo sa lupang kinatatayuan ng kulungan ng pato ay nagsimula ng bumigat ang pakiramdam ng binata. Naging sensitibo na rin ang kanyang ilong na kahit na may kalayuan pa ay matingkad na ang lansang nalalanghap niya. Tigal-galampangan ni Dero noong makalapit sa mga alagang pato. Lahat kasi ng mga iyon ay naging maliliit na baboy ramo na naglalaro sa buong kulungan. Matapos isaboy ni Larry ang asin na hinihingi sa kanya, matitigas na nakatayong balahibo at tila may sungay sa bibig galing sa nakatikwas na pangil. Nasaan na po yung mga alaga ko, Tatang Dulpo? Bakit mga itim na baboy na ang laman ng kulungan ko? Tanong pa niya. Kung saan man galing ang mga pato na inaalagaan mo, tiyak kong nilalansikan niya. Nilagyan niya ng marka ang hayop na pinagbibili niya sa iyo at hinayaan kanyang magpakalat nito. Ang lahat ng taong kakain ng karne ng mga namarkahang pato ay mayayanggaw din. May pwesto ko sa palengke, tama ba? Kaya siguro hindi naging mahirap para sa iyo na makapaghawa. Wala silang kaalam-alam na unti-unti na silang nagiging aswang at kung hindi natin maagapan ito, tiyak kung sa susunod na mga linggo ay mas lalo silang magiging agresibo. Sambit ng matanda. Binanggit ni Dero ang lahat ng nangyari sa kanila at kung kanino niya nabili ang mga naturang pato. Malakas ang kutob ng magtiyuhing Dulpo at Larry na si Rowell ang may pakana ng mga nangyayaring pagkayanggaw sa kanilang barangay. Kailangan nating tuntunin ang bahay ng aswang na yon, Dero. Hindi natin siya pwedeng hayaan na mahawahan tayong lahat. Ani Larry sa binata. Gamit ang buntot pagi at punyal, inisa-isa nilang kitilan ng buhay ang mga baboy ramo. Nakatingin lamang sa kanila si Dero na walang magawa kundi ang umiyak na lamang. Ang kanyang matagal nang pinaghirapang paramihin ay nauubos na lamang sa isang iglap. Gayunpaman, tinitingnan niya ang kapalit nitong kaginawahan sa kanilang lahat. Siya rin ang may kasalanan kung bakit nahawa ang mga taong nakatikim ng kanyang tindang karne at itlog, kaya nararapat lamang na kumilos siya para matapos na iyon. Nagtulong-tulong silang maghukay para doon itapon ang mga namatay na hayop. Tinabunan nila iyon ng mga tuyong sanga at dahon na mabilis dumingas. Lumikha iyon ng napakalaking apoy kasabi ng mga hiyawan ng mga tao na nakahandusay pa rin sa kalsada. Sinilip nila iyon at nakita na sumusuka sila ng kulay itim na burak tulad ng inilabas ni Dero ng unang beses siyang mayanggaw. Pinainom nila ng tubig na kinatasan ng kalamansi ang bawat biktima. Rinig na rinig ang pagkulo ng mga tiyan ng mga ito. Pagkuway na imasmasan at muling nakatulog. Humingi pa ng karagdagang tulong si Dero para madala ang mga yon sa kinabit nilang trapal sa kanilang bakuran. Biglaan kasi ang pagsama ng panahon at ang pagdayo ng mga uwak na animoy
hindi nagugustuhan ng kanilang ginagawa. Sumisirko sila sa ere habang patuloy ang paggawa ng nakakairitang ingay. Lumapit si Larry sa puno ng kalamansi at kinaskas ang balat nito. Isinama nila iyon sa nilikha nilang pausok at di nagtagal ay nagsipag-alisan din ng mga ibon. Higit sa 2 oras nilang binantayan ng mga kabarangay bago sila tuluyang nagising. Masakit ang kanilang sikmura at nagrereklamong mapait ang panlasa. Normal lamang para sa mga taong niyanggaw ang makaranas ng ganyan. Palagian lamang kayong uminom ng tubig na may kalamansi o limonada para lamadan ang mga natitirang laso ng aswang. Huwag kayong mag-alala at gagawa kami ng paraan para bumalik kayo sa dati. Salita ni Larry. Ipinatawag nila si Goyong at ang iba pang kalalakihan para samahan sila sa pagpunta sa bahay ni Roel. Pakikiusapan nila yung itigil ang ginagawang pagyayanggaw sa kanilang mga kapitbahay at kung sakali mang hindi ito pumayag ay wala silang pagpipilian kundi gamitan ito ng dahas. Naglatag ng plano si Tatang Dulpo, gayon din ang pag-aatang niya ng mga armas na may kakayahang puminsala ng mga nilalang. Sa buong panggagamot kasi nila ay yun ang kauna-unahang beses na umabot sa 20 ang bilang ng mga nayanggaw na sabay-sabay nilang ginamot. Bukas ng tanghali ay magtutungo kami nila Goyong sa bahay ni Roel. Maiiwan ka muna rito, Dero, dahil mas magiging madali sa mga aswang na kontrolin ka, lalo pat minsan ka na nilang nayanggaw. Kung magkataon ay mas mahihirapan kaming gamutin ka. Ipagdasal nyo na wala na sanang masaktan pa sa ating hanay. Maaaring umalikid ngayong gabi ang mga aswang para pigilan tayo sa ating balak, pero nariyan na rin naman ang mga pangontrang bigay ko. Huwag kayong mangingiwing gamitin yan kung kinakailangan. Higit na mas mahalaga ang buhay nyo kaysa sa kanila. Sambit ni Tatang Dulpo bago nila lisanin ang tarangkahan nila Dero. Kinabukasan, alikaga ang binata sa lagay nila ni Tatang Dulpo at ng iba pa nitong mga kasama. Gustong-gusto niyang sumunod sa mga yon, ngunit mas matimbang ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Maya't maya rin ang paroon pa rito ng ilang kapitbahay niya na malagkit siyang tinitignan. Mayroon pa kasing nais pumasok sa kanilang bakuran para mag-abot ng pagkaing nasa mangkok. Ngunit noong matanaw iyon ni Dero ay puro lupa na may kasamang uod ang laman nito. Galit na galit iyon nang hindi niya tanggapin ang alok na pagkain. Binasag niya ang dalang mangkok sa mismong ulo na lumikha ng sugat sa kaniya. Naiiyak siya sa parehong takot at awa. Hindi man niya kasi sinasadyang mapakalat ang sumpa ng aswang ay naging parte pa rin siya nito. Pinapasok siya ng kanyang ina sa loob ng bahay at hindi na muna pinapalabas. Anya, ipaubayan na lamang sa magtsuhi ng Lunes sa karamdaman ng mga kapitbahay. Kinahaponan naman na magpausok silang muli ng balat ng puno ng kalamansi sa palibot ng kanilang bahay. Maaga pa lamang din ay nakapagluto na ang kanyang ina at kumain sila sabay-sabay. Ang tagal bumalik nila Tatang Dulpo. Nag-aalala na ako ng sobra sa kanila, ma. Anya noong matapos ng kumain. Huwag kang mag-isip ng masama, anak. Maraming alam na paraan ang magtsuhi na yon para malabanan ng aswang. Malay mo'y pauwi na rin sila. Isa pa, wala tayong ibang pagpipilian kundi ang hintayin silang makabalik. Tugon pa ng ina. Mababaw ang ginawa nilang pagtulog ng gabing iyon. Nagsama na rin sila ng kanyang kapatid at ina sa iisang silid. Para makasigurong hindi sila mapapahamak, nakapikit man ang mga mata, nakaramdamang binata ng kaluskusan sa labas ng bahay. May kung ano ang umahakbang at ilang saglit pa ay kumatok ito ng bintana ng kwarto. Nanginginig na napaupo si Dero. Wari nakikiramdam siya sa susunod nitong gagawin hanggang sa may boses na bumasag sa kanilang gabi. Pakibuksan ng pinto, nak. Ako to, papa nyo. Bilisan at duming-dumi na ako. Kailangan ko nang gumamit ng banyo. Salita ni Bobot na makailang beses pang kumakatok. Ginising ng binata ang kanyang ina para sabihing naroon sa labas ang tatay nila. Nagdadalawang isip pa ang ginang kung pagbubuksan ba yon, pero tila hindi niya malabanan ng antok at napapapikit na lang muli. Kung hindi pa niya narinig ang malakas na huni ng uwak ay hindi siya kikilos. Hayaan niyo ba akong kainin dito ng aswang? Buksan niyo na ang pinto! Sigaw ng ama. Tumakbo si Dero para lumabas ng silid. Malalim ang paghinga niyang binuksan ng pinto. Ngunit na natiling nakahawak sa punyal na bigay ni Tatang Dulpo. Sumili ang mukha ni Bobot na nakaekis ang mga paa
Naitulak niya ang pinto at pabagsak na iniwanan ng bag na dala para dumiretso sa banyo. Gumaan naman kahit papaano ang kanyang loob, kaya saglit niyang ipinatong ang punyal sa lamesa upang balikan sa pagkakasarang pinto. Pinulot niya ang bag na nasa sahig ng matigilan dahil sa mga paang nasa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang tumingala at nanintig ang balahibo dahil sa nakangiting si Bobot. Hawak na nito ang punyal at mabilis na inundayan ng binata. Mabuti na lamang din at nahawakan niya ang bag at ginamit bilang pananggalang. Itinulak niya ang ama na natumba sa sahig at tumakbo papasok ng kwarto. Nanginginig silang mag-iina dahil sa lagabog ni Bobot. Pilit niyang tinutungkap ang pinto na animoy mabangis na hayop na naghahanap ng makakain. Nagkausap kami kaninang umaga ng papa niyo. Nasa linggo pa ng umaga umuwi niya. Imposible yatang nandyan siya sa labas ng pinto. Ano ka ba naman, Dero? Bakit ka nagpapasok ng aswang? Tarantang sabi ni Mildred. Kanina ko pa po kayo ginigising, ma. Hindi naman kayo sumasagot, kaya pinagbuksan ko na si papa. Paano po kaya kung tumalon tayo sa bintana para tumakas? Mauna na po kayo. Pag-aayapan niya sa mga ito, gumawa ng maliit na siwang ang ina ni Dero. Saglit silang nagmasid kung may tao ba sa labas. Ngunit huli na dahil nagawa ng buksan ng asubang ang pintuan ng kwarto. Tumambad ang mapalahibong nilalang sa kanilang harapan. Mukha yung baboy na may katawang tulad ng tao. Malagkit ang mga laway nito na tumutulo sa kanyang matabang tiyan at ang pares na mga matang kumikislap. Sumunggab ito sa mag-iina, ngunit mabilis siyang hinataw ng yantok sa mukha ng binata. Habang inaaliw niya ito, inutusan niya ang dalawa na tumakas na kung may pagkakataon. Humingi kayo ng kahit anong tulong sa labas, Mama. Diyos ko, sana'y hindi aswang sumaklolo sa atin. Dahil tiyak kung hindi na tayo aabutang buhay ni Papa. Aniya na nagsimula ng maging emosyonal. Nagkadikit ang dalawang kilay ng asubang. Nilabas nito ang matatalas na kuko at agad na kinapitan ng balikat ni Dero. Tiniis ng binata ang sakit hanggang sa makalabas ang kanyang ina at kapatid. Sa puntong yun ay wala na rin siyang ibang nais na mangyari kundi ang makaligtas pa ang dalawa. Nakipagtitikin pa sa kanya ang asubang. Mula sa nakakatakot na wangis ng isang baboy ramo ay napalitan ito ng mukha ni Roel. Kitang-kita ng binata ang hindig nitong wangis na mas dumoble pa noong unang beses niya itong makita. Salamat sa tulong mo na paramihin ang aming lahi, bata. Hindi ko inaasahan na sa loob lamang ng ilang buwan ay kakalat ang bilang ng mga nayanggaw. Lintik lamang ang mga kasamaan mo't nagawa akong tuntunin sa aming bahay. Pinaslang nila ang mga kasamaan ko at bilang ganti, ikaw ang sisingilin ko. Mariing bigkas ng asubang. Parang kutsilyong itinarak niya ang kamay sa tagiliran ni Dero. Sisingap-singap itong natulala sa tindi ng sakit. Para siyang inooperahan ng walang anesthesia. Ikaw ang magiging bago kong kapanalig. Magiging akin ang kaluluwa mo. Susundin ang lahat ng aking naisin. Humahalakhak na wika nito. Ang kaninang sakit ay mas lalong umusbong. Kusa sa paglabas ang dugo ni Dero sa kanyang bunganga at napapalitan iyon ng kakaibang likidong mula sa itlog na itinanim ng asubang sa kanya. Tumitirik ang mga mata ng binata at unti-unting tumatalas ang paningin. Niroromansa ng napakabawang halimbuyak ng sariwang karne ng tao ang kanyang ilong. Tila nawawala na siya sa sariling katinuan at kusang naitulak ang aswang na nakadagan sa kanya. Tumawa iyon ng malakas. Tagumpay niyang natamnan ng itim na itlog ang binata. Sa oras na mapisa iyon ay siyang parehong panahon na magiging ganap na ang kanyang pagiging asubang. Dalhin mo ako sa nanay at kapatid mo, Dero. Paslangin mo sila at ialay sa akin. Utos nito sa binata na walang reklamo niyang sinunod. Animoy aso na inaamoy ang kalupaan at mabilis na kumaripas ng takbo. Sa tagumparte ng mga nakabalandrang basurahan ay binulaga niya ang ina at kapatid. Pasabunot niya kung ilabas ang mga yon at marahas na ipinalandra sa mabatong kalsada. Hindi niya gusto ang kanyang ginagawa ngunit mas lalong hindi niya malabanan ang udyok ng aswang. Bawat katagang ipinapagawa nito ay sinusunod ng kanyang katawan. Akmang bubutasin na niya ang sikmura na naghihinang kapatid nang matigilan sila sa alingaw-ngaw na tunog. Mula iyon sa batinggaw na hawak ni Larry, nakararating lamang buhat na magpaalam na pupuntahan ang bahay ni Roel. Sinasabi na nga ba namin,
Wala ka roon sa iyong lungga at si Dero ang susunod mong pupuntiryahin. Hindi ka makukuha sa maayos na pakiusapan at talagang sinasaid mo ang pasensya naming lahat. Karina! Malakas na sigaw ng antingero. Saglit na bumalik sa wisyo ang binata. Nagtataka siya sa pangalang sinabi ni Larry dahil sa malinaw niyang nakikita ang mukha ni Ruel. Nilingon niya ang asubang na sumugod sa kanilang bahay at sa huling pagkakataon ay nagbago ito ng kaanyuan. Ang ginang na bumati sa kanila noong bumili ng mga pato ay siya pala ang asubang na nangyayanggaw sa kanilang lahat. Kailanman ay hindi ako makikipagkasundo sa mga tulad niyong basura. Pinaslang niyo ang dalawa kong kapanalig. Wala tayong pinagkaiba. Pare-parehas lang tayong mamamatay tao. Salita ng aswang. Pinakitunguhan ka namin ng maayos, Aling Karina. Kahit na pinaslang mo ang 10 sa aking mga kaanak, ay pinigbigyan namin ang kahilingan niyong mabuhay. Malaki ang naging konsiderasyon ko sa iyo. Bagamat binulag mo ang isa kong mata, umasa akong tunay na binitawan mong salita na magbabago ka na. Pero sadyang tuso ang mga asubang na gaya mo. Sinira mo ang pangalan ko sa mga taga rito at kamuntikan pa niyang mapaslang maging ang mag-ina ko. Ngayong marami ka nang nahuwahan, pagbabayaran mo ang ginawa mong kasamaan. Hinding-hindi ka na namin bibigyan pa ng ikatlong pagkakataon. Tatapusin ka na namin. Bulalas ni Ruel, nakasama na nila Larry sa kanilang pagbabalik. Huwag kang magsalita na para bang ikaw ang biktima rito, Ruel. Baka nakakalimutan mo ang ginawang kasalanan sa akin ng iyong angkan. Kayo ang may atraso sa akin. Kayo ang unang kumanti sa amin. Bulalas niya. Kung ano man ang ginawa sa iyo ng angkan ko, ay labas na ako ron. Magkaibang tao kami. Hindi ako sila. Kaya hindi mo dapat sa akin ibaling ang galit mo. Ani Ruel. Palahaw na sigaw ang sinagot ng aswang. Sa pagbuka ng kanyang bibig ay sumabay sa pagtuwad si Dero. Kapwa ng disik ang mga mata at sinugod ang mga kalalakihan. Bumagsak agad si Goyong na napiling puntiryahin ng binata. Magkakasunod na kalmot sa muka ang kanyang ginawa na kahit na anong pigil sa kanya ng ibang lalaki ay hindi nila matumbasan ang angking lakas nito. Naririnig na lamang ni Dero ang iyak ng kanyang ina at kapatid. Gayon din ang nagsisimulang pagpisa ng sisiw na itinanim ng asubang sa kanya. Pinagmamasdan niyang dugo ang si Goyong na sa hindi malamang dahilan na ikinangiti niya. Para bang nakadama siya ng kasiyahan sa obra maestrang nasa harapan niya. Naputol ang kanyang pagpapantasya nang hawakan siya sa ulo ni Tatang Dulpo. Automatikong nanginig ang kanyang buong katawan at nagdeliryo sa panibagong kalembang ng batinggaw. Tiisin mo lamang ang lasa nito, iho. Tulungan mo ang sarili mong labanan ng punla ng aswang. Paunang depensa ng manggagamot sabay buhos ng napakapait na inumin sa bunganga ng humantusay na binata. Nakaramdam siya ng kaginhawaan sa katawan at nawalan ng malay. Matapos niyang mailabas ang sisiw na tuluyang napisa sa kanyang sikmura. Sa pagkawala ng kanyang ulirat ay nakarinig siya ng mga sunod-sunod na saksak sa babaeng aswang. Sa kanyang pamamahinga, nagising siya sa isang madilim na lupain. Natatanaw niya ang kaisa-isang bahay sa gitna ng malawak na palayan. Bagamat may kabataan ang itsura nito, natanto niyang iyon si Karina. Buntis siya at nasa gilid ng bakurang nakaupo. Ginangasab niya ang karne ng kambing nang biglang sumulpot ang taong bayan. Ipinag-utos ng kanilang pinuno na hulihin siya at paslangin. Naroon naman ang kanyang mister na nag-aararo sa kanilang taniman at agad na napatakbo para saklolohan ng asawa. Walang ginagawang masama ang asawa ko sa inyo, ano ba? Bulyaw nito. Sinungaling ka, Pipoy. Nakita nitong si Berhel ang ginawa niyang pag-atake sa mga alagaing manok namin. Paano mo ipapaliwanag yan? Bakit kumakain ng sariwang karne ng kambing ang asawa mo kung hindi siya asubang aber? Sagot nito na tinadyakan ng tiyan ng buntis. Sa pilitan ng paghilab ng tiyan ni Karina at ilang saglit lamang ay pumutok na ang panubigan. Wala siyang ibang magawa kundi ang sumigaw sa sobrang sakit dahil sa paglabas ng kanilang unang anak. Sa galit ni Pipoy, sinugod niya ang sumipa sa kanyang misis at tinagawan ng itak. Tinapyas niya ang ulo nito at sinunod pa ang ibang kasama. Nagawa siyang mapati ng isa pang lalaki. Brutal ding tinaga ang kanyang ulo. Nasaksihan iyong lahat ni Karina at sa isang malakasang pag-ire ay nailabas niya ang supling.
Abot langit ang kanyang pagdadalamhati dahil wala na itong buhay. Nagdurog ang pumutok nitong ulo na tiyak na napuruhan noong sipain ng kanyang tiyan. Sobra-sobrang puot niya sa nangyari kaya pinaslang niya ang lahat ng mga nasa harapan niya at hindi siya tumigil hanggat hindi nagkakanta pira-piraso. Sa kaparehong lote na kinatitirikan ng kanilang bahay, inilibing niya ang kanyang mag-ama. Aminado isa siyang aswang, ngunit puro hayop ang kanyang kinakain. Kinuha niya ang lahat ng makakaya upang maging angkop ang pamumuhay katulad sa mister niyang magsasaka. Nawalan siya ng tiwala sa mga tao at ipinagpatuloy niya ang paghihiganti sa patuloy na pag-usad ng mga taon. Ang 2 dalagitang kanyang kasama sa bahay ay ilan lamang sa mga nayanggaw niyang palaboy na tinanggap ang pagiging aswang. Ang angka nila Rowel ang siyang misala sa pangungulila niya sa mister. Iyon din ang naguudyok sa kanya na gamitin ang wangis nito para siyang singilin ng mga tao sa oras na malamang nayayanggaw ang kanilang kaanak. Masakit ang ulo ni Dero noong magising. Bunsod na rin siguro ng pagsalampak niya sa batuhan. Nalaman din niyang 2 linggo na siyang nakaratay sa pampublikong bayan at inaakalang nakomatos pa. Nang maging maganda ang kanyang lagay ay pinauwi na rin sila kaagad. Mabuti na lamang din at sinagot ng amo ng kanyang ama ang buong gastusin sa ospital kaya hindi sila nabaon sa problema. Ano pong nangyari sa aswang, ma? Napas lang po ba siya ni Kuya Larry? Tanong niya. Umiiling lamang si Mildred. Aniya, nagawang makatakas ng aswang sa kamay ng antingero. Marahil dala na rin ang katandaan at kasanayan nito kung bakit nagawa niyang labanan ng mga pangontra ni Larry. Nangako naman itong hindi siya aalis sa kanilang bayan hanggat walang kasiguraduhang patatahimikin na ni Karina ang mga taga roon. Patuloy pa rin ang gamutan sa mga nayanggaw na bagamat magagaling na ay pinili pa rin na matiyak na hindi na sila muling aatakihin ng kanilang pagkayanggaw. Dinalaw siya ni Goyong nang mabalitaan nito na nakauwi na siya. Animoy nagbalik sila sa pagkabat at agad nagkulitan. Niyakap kasi nito ang ulo ni Dero at saka kinutusan. Ayan, pambawi ko sa mga ginawa mong pangangalmot sa mukha ko. Ang gwapo-gwapo ko tapos muntikan mo pang sirain. Pasalamat ka talaga tol at mahal kita. Kaya palalagpasin ko ito. Pabirong aniya. Kalokohan mo tol. Matagal nang baku-baku yung pisngimot, yung kalmot na yan. Ang papantay sa marka. Sagot nito habang tumatawa. Bago pa mauwi sa pagkapiko ng kanilang pag-uusap, narinig nila ang pagtawag ng magtiyuhing manggagamot. Tinakbo yun ni Goyong para buksan ng tarangkahan at siyang pagbati ni Dero nang makalapit na ito sa kanya. Salamat po Tatang Dulpo, Kuya Larry. Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil wala po ako sa wisyo noong mga panahong yon. Mabuti na lang po talaga't napigilan ninyo ako sa pagwawala. Kaya hindi ko napas lang ang kaibigan ko. Siguro kung wala kayo ng gabing yon, ulilian na ako sa nanay ko at kapatid. Isa po kasi sa utos sa akin ni Karina na paslangin sila. Pero maiba po ako. Ano pong sadya ninyo? Litanya ng binata. Walang anuman yun, Dero. Tulad din ng ibang manggagamot o antingero, sinumpaan namin ang pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi mas lahat ng pagkakataon, pero alam kasi naming hindi mo kagustuhan ang pagkayanggaw ng mga taga rito. Narito pala kami para ibalitang patay na si Karina. Sambit nito, ikinuwento nito na noong mga panahong nasa ospital ang binata, gabi-gabi niya akong dalawin ang bahay ng aswang. Dahil din sa ilang pananaliksik, nalaman din nila ang tungkol sa pagkamatay ng mag-ama nito. Iyon din ang dahilan kung bakit nila ito napaslang. Hindi kayang iwanan ni Karina ang puntod ng kanyang mag-ama na nakahimlay sa likod bahay nito. Nasa 2 dekada na rin na nakalipas mula nang mamatay sila, pero sariwa pa rin sa aswang ang pangyayari. Si Rowel na apo ng kanununuan na mga pumaslang sa kanyang asawa at anak ay nilisan na rin ang kanilang bahay. Balita nila kumuha sila ng paupahan sa bayan para siguradong hindi na sila madadalaw pa ng aswang. Siguro hindi na talaga titigil si Karina sa paghihiganti. Wala na kasi siya sa tamang pag-iisip at kahit na matanda na hindi niya naisipan na ipasa ang itim na perla sa kung sino man. Talagang ginugol niya ang kanyang buong panahon sa mga lihim na pagpaslang at ginawang miserable ang buhay ng mga biktima niyang napaslang dahil sa pagkayanggaw. Nung makita namin na may daladala siyang 2 dalagita, lihim naming pinasok ang bakuran niya
Medyo nahuli lamang kami ng bahagya at napatay niya ang isa dito, pero nailigtas namin ang natitira gamit ang katana ng malakas na antingerong ninuno namin. Nabasag ko ang itim na perlas at doon ay natapos na ang buhay ng nilalang. Mahabang kwento ni Larry. Nagsimulang muli si Dero sa pag-aalaga ng mga hayop. Tila hindi pa rin siya nadadala sa nangyari dahil nanatiling pato pa rin ang kanyang paboritong paramihin. Sa tulong ng langis na ipinapaubaya sa kanya ni Larry, natutukoy niya kung normal ba o hindi ang mga patong natitipuhan niya. Kung dati adik na adik siya sa pagbili sa mga hindi kilalang tao, ngayon mas triple ang kanyang pag-iingat. Hindi na rin siya naghahangad pa ng sobra-sobra sa mga kailangan nila. Natatakot kasi siya na baka may kapalit naman iyon na pipinsala sa maraming inosente. Bumalik din siya sa pagsusulat na unti-unti ay nakikilala dahil sa husay niya sa paggawa ng mga kwento. Mula nang mamatay si Karina, hindi na muling nagkaroon ng yanggawan sa kanilang lugar. Gayunpaman, mas marami na silang kaalaman para labanan ng asubang kung magtangka man ito mambiktima ng mga taga roon.